This is Crossroads Media. From ideas that spark change to stories which inspire growth, we'll uncover what lies ahead and shape the future together. Welcome to What's Next with Jovit Moya. Understanding that you are lost, yan po ang first step. Okay? Kasi una-una, sometimes people, sabihin sa'yo ng mga magulang mo, sabihin sa ibang tao, dapat kasi alam mo kung anong gusto mo sa buhay. Yun nga ang problema. Sa dami ng options, hindi natin alam kung ano ang gusto natin sa buhay. So, paano ba natin gagawin yan? Number one, alamin muna natin, ano ang ating kakayahan? Ilista mo, ano yung mga top 10 na gusto mong gawin? May top 10 yan eh. Ano ba ang top 10 things na gusto kong gawin sa buhay ko? Okay? Kasi sabihin ng magulang mo, mag-doktor ka. Gusto mo, mag-engineer ako. Sabi ng best friend ko, mag-criminology daw ako. O, di ba? Nagkaletse-letse na, nagulo na. Pero ito, mga kaibigan, identify top 10. Top 10. O, bakit top 10? O, gusto mo top 5? Wala namang fixed na formula dyan eh. So, ang kagandahan lang with having the top 5 choices, for example, or top 10 choices, ngayon, pwede mong i-analyze ano naman ang tools na meron ako. Kumbaga, ano ang may kakayahan ka ba financially? Di ba? Meron ka bang educational background? Meron ka bang this and that? Kung ano itong mga tools na ito naman yung magdedetermine kung alin dun sa mga choices mo ang pinakamalapit sa katotohanan. Okay? So, bumalik tayo dun sa tools. Kailangan merong ang tools para yung pipiliin mo, process of elimination lang yan eh. Kung naliligaw ako saan ang direksyon mo sa buhay. No? Karamihan ng kabataan natin kasi ngayon, gusto ng assurance na kapag ito ang tinahak ko na landas, ay may assurance na magandang kinabukasan. Ito po ang realidad sa buhay na sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan. Wala pong assurance na may magandang kinabukasan. Okay? Yes, wala pong assurance. We can try. Many of us will become successful. Many of us will say, yes, may bumalik. Pero marami rin sa atin na magsasabing, walang bumalik. Di ba? A degree is not always an assurance of success. Diba? Tingnan nyo yung nag-invento ng Apple, diba? Yung nag-Facebook, diba? At kung ano-ano pa, Microsoft, hindi naman sila nakapagtapos ng kolehiyo eh. So, hindi natin dapat isipin na ang edukasyon lang ang nag-iisang paraan para umunlad. Marami po yan. Yan po ay skills natin na hindi natutunan sa eskwelahan. Yung pagiging street smart kasama yan. So tatanungin mo sarili mo ngayon, meron ka bang street smarts? Kasi yan ay isang factor din kung ano ang future na pipiliin mo para hindi ka naliligaw. Alam mo, maraming tao napapansin nyo, laging headstrong. Alam nila kung anong gusto nila. Bakit? Kasi nangunguna lagi doon yung confidence tsaka yung street smarts. Okay? Hindi naman sila, sabihin natin, si Pedro tsaka ako, pareho, let's say, graduate ng medisina, parehong doktor, di ba? Parehong nagtrabaho sa ganitong ospital. Pero si Pedro, bookish, di ba? Tapos ako, for example, ganito, like me, di ba? Malakas ang loob, may street smart, di ba? Pare, di ba? Hindi pwede yan, pare. Alam mo yung, hindi, ganito yan. Di ba? Pero hindi bookish. So, ang mas may chance na mag-succeed, hindi natin alam. Bakit? Baka ang gusto nung maging direktor ng ospital, yung gano'n, yung tahimik, yung nauuto-uto ng board, nauutusan, yes, iba yung pwedeng gano'n. Meron din mga katulad ko na siga na ayaw magpaawat. Pero at the end of the day, maganda karir niya, tuloy-tuloy, di ba? Yung sabihin natin, ako, masaya naman ko. Hindi nga ako naging direktor ng ospital, masaya naman ako, di ba? Example lang po yun, Example lang po yan. What I'm saying is sometimes
success is not measured dun sa ano yung naging dulo, no? Na, oy, ako yung naging director dito. Oy, ako yung naging commander dito. Oy, ako yung naging CEO dito. Hindi po yun ang sukatan lagi ng isang magandang buhay. Kasi napaka-materialistic nyo naman kapag gano'n ang iniisip natin, no? Ang isipin din natin, mga kaibigan, no? Ang isipin din natin ay what makes us happy. So babalik na naman tayo sa 5 choices, 5 or 10 choices yung kanina, di ba? So kanina, meron ka bang financial means, meron ka bang skills, meron ka bang education, di ba? Ngayon pag-usapan naman natin meron ka bang lakas ng loob, o di ba? Lakas ng loob. Yan. Bakit? Kasi marami sa atin mahiyain, di ba? So, insecure. Likas yan sa Pilipino. Hindi lang sa inyo yan. Mula aparya hanggang hulo, karamihan ng Pilipino mahiyain. May mga iba sa atin, talaga malakas ang loob. So you have to ask yourself, what are you willing to give up? What are you willing, di ba, to cry for? Di ba? What are you willing to achieve? Di ba? Hindi naman lahat ng mga araw Pasko di ba? So, huwag kayong matakot, huwag kayong ma-insecure. Win or lose, you tried. So, nabanggit na natin kanina yung iba't ibang elemento. Ngayon, yung mga elementong na to, ito ang mga gagamitin nyo para process of elimination. Yung mga malayo sa katotohanan, scratch nyo muna, i-pursue nyo muna dun sa mga goals na sinet nyo or yun sa mga gusto nyong mangyari sa buhay nyo, yung pinakamalapit sa katotohanan. Bakit? Pag tinira mo yung malapit sa katotohanan kagad, mas malaki ang chance na mag-succeed ka. Di ba? Ganun po yun mga kaibigan. Hindi pwede yung patulog-tulog ka. Alam nyo, yung pagpatulog-tulog ka, mga kaibigan, maiiwanan ka ng panahon. Kaya kailangan yung mas madaling abutin, yung mas madaling gawin, yung malapit sa katotohanan, grab the opportunity. Bakit? Kasi opportunity, bihira yan lumapit. Kaya napaka-importante ng opportunity. Kilala nyo ba si Napoleon Bonaparte? Yung dating emperor ng France, di ba? Yung isang magaling na general. Alam mo, sabi ni Napoleon Bonaparte, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano kadami ang skills mo, kahit gaano ka katalino, hindi ka magsasucceed pag walang opportunity. Di ba? Iyan mga kaibigan. So napaka-importante po ng opportunity. Pero we, in modern times, my dear friends, we can create our own opportunities. This is Crossroads Media.